Hi mga kapares! Magluluto tayo ng pangmasang fried chicken na kung tawagin nila ay KFC. Kantong fried chicken. Tuturuan ko kayo o ipapakita ko sa inyo kung paano ang mag-cut ng pangnegosyong fried chicken. Tara, samahan niyo ako. At syempre, ituturo ko na rin sa inyo ang napakadaling recipe ng crispy, crunchy, juicy fried chicken. Ito ang unang putol ko dito sa lieg. Tapos ay tatanggalin ko ito sa pakpak. Dito lang po. Huwag niyong idediretso doon sa may pitso. Ayan. Makikita ninyo. 20 pesos cut. Ang ating, para mabilis po, aangatin nyo lang po ito. Ayan. Nakikita nyo kaagad yung pagpuputol nyo. Hindi na kayo mahihirapan. Pwedeng paganyan, pero kung hirap po kayo, para po matansya ninyo, ayan. Sa mga baguhan na magkakat, ito po yung unang cut natin sa legs. Isusunod natin yung isang legs. Kung makikita ninyo, ito po yung backbone. Ito lang po yung puputulin natin. Matira-tira po, baka balanse. Ayan. So, ilan na po yung nagawa natin? Bilangin nyo. Ngayon, ito ay tatanggalin natin dahil isang cut din ito. Hahatiin nyo ngayon itong pitso. Yung iba, actually itong picture na ito, hinahati pa nila ng isa pa dito. Bago nila hahatiin ng ganyan. So magkakadagdag. Dahil makapal po kasi itong picture. So diskarte po ninyo yan dahil purong laman po ito. Kaya isang cut po ito. Ayan. Ngayon, ikakat natin ito ng hati. Yan. Purong laman yan. Kasi yung picture natin, malaman. So, ayan. Kakat natin ulit. Kakat natin ulit dito. Bibilangin natin mga kapares kung ilan yung nagawa nating cuts. 2. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. May 14 cuts tayo sa 1 kilong manok. So, ito pong leeg, kasi binibenta nila ito for 10 pesos. Huhugasan natin mga kapares, tapos i-drain natin bago natin i-marinate. Shout out kay Bunsoy Fernandez na nag-request na gagawa kami ng video ng KFC. Mga kapares, ready na tayo mag-marinate. Maglalagay tayo ng ginisa mix, 1 teaspoon. 1 teaspoon din sa ating iodized salt. 1/2 teaspoon sa ating garlic powder. 1/2 teaspoon sa ating curry powder. At kalahati sa ating Knorr chicken cubes. 1/2 teaspoon paminta. At kaperasong betchin 1/4 teaspoon. Optional po.
at isang itlog na ihahalo natin sa ating marination. Halu-haluin po natin ito hanggang sa ma-dissolve o matunaw ang ating Knorr chicken cubes. Itatabi natin ito sa isang malinis na tub o pwede sa plastic bag or sando bag para maitabi natin at mailagay sa refrigerator. Mas mahabang pagkakababad ay mas masarap dahil manunuot ang lasa hanggang buto. Ipapasok na muna natin sa chiller. Gagawa na tayo ng breading mix. Kailangan natin ng 1/4 kilo third class harina, 1 1/4 tablespoon cornstarch, 1/4 garlic powder, 1/4 ginisa mix, 1/4 curry powder, 1/4 paminta, 1/2 teaspoon iodized salt. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-blend ang ating mga ingredients. Ilalagay na natin ang ating marinated chicken sa ating ginawang breading mix. Halu-haluin lang natin hanggang kumapit at maging pantay-pantay ang coating. Kung mapapansin nyo mga kapares ay nagbawas tayo ng rekado sa ating flour o sa ating breading. Para sa ganon ay mas lalo nyo pang malalasahan ang nanunuot na sarap sa mismong karne o laman ng ating minarinate na fried chicken. Ready na tayong magprito. Gagamit tayo ng thermostick para masukat ang init ng ating mantika. Ayan, bumubula na. Ilulubog na natin ang ating manok. Lulutuin natin ito sa 3 hati o 3 batches. Habang nagpiprito ay gagawa na tayo ng ating gravy. Gagamit tayo ng food processor. Kailangan ng 3 cup na tubig, mauna munang ilagay ang 2 cup. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon cream of mushroom, 1/2 tablespoon paminta, Knorr chicken cubes, 2 tablespoon toyo, at 1/2 cup na harina. Imimix lang natin ito gamit ng ating food processor. Magluluto na tayo ng gravy. Pwede tayong gumamit ng butter, pero dahil sa pangmasa ang ating lulutuin, star margarine ang ating gagamitin. Halu-haluin natin ito hanggang sa matunaw, tsaka natin isusunod ang ating gravy mix. Maglalagay ako ng tanglad para mas lalo pang bumango ang ating nilulutong gravy. Magdadagdag na ako ngayon ng 1 pang cup na tubig. At halu-haluin lang natin hanggang sa makuha natin ang tamang texture ng ating gravy. Ayan, tapos na mga kapares at napakabango ng ating ginawang gravy. Ang sausawan ng ating
KFC. Check na natin ngayon ang ating piniprito at makikita nating nakalutang na. Ang ibig sabihin nito ay malapit ng maluto at aalalayan na natin ang ating apoy. Hihinaan na natin ito sa medium flame kasi manipis lang ang gamit nating kaldero o pinagpiprituhan. Pero kung heavy duty naman, ay okay lang na dire-diretsong malakas ang inyong apoy. 10 to 12 minutes lang ang cooking time nito ha. Hahanguin na natin ang ating perfect fried chicken. Huwag niyong kalimutang tanggalin itong mga nakalutang na mga lutong harina dahil ito ang magkukos ng pag-itim ng mantika. Sa mga gustong magnegosyo ng KFC, Kantong Fried Chicken, ay maganda kung bumili kayo sa malls and supermarkets dahil marami silang promos katulad ng buy one take one, buy two take one, at mura pa. Bukod pa rito ay dumadaan ito sa quality control na ang ibig sabihin ay malinis. Ang nagastos ko dito sa 1 kilong manok kasama ang ingredients ay 142 pesos. Ililes natin ito sa mapagbebentahan natin sa 14 cuts plus leeg na 250 ay may kikitain tayong 108 pesos. Gasino lang ibenta ang 14 cuts dahil ito ay all-time favorite. Ibig sabihin, kung makakabenta kayo ng 10 kilo, imumultiply ninyo ang kinikita ninyong 108 by 10. Ang laki, di ba? Tapos na ang ating pagluluto. Hahanguin na natin. Wow! Parang Jollibee Chicken Joy. Tara, tikman na natin. I-check natin ang balat ng ating fried chicken. Kung maririnig ninyo, napakalutong. Hindi manipis, hindi rin makapal ang breading. At kung titingnan ninyo, ang laman ay napaka-juicy. Salamat mga kapares. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bye!